Ang pag-uusapan natin ngayon guys, no, tungkol naman sa hope or in Tagalog pag-asa, no. Aalamin natin sa video na ito kung ano nga ba ang kahalagahan ng pag-asa sa buhay natin, no. Kung bakit nga ba kailangang taglayin natin itong tinatawag na pag-asa na ito, no. Kasi guys, no, bilang isang tao talagang hindi natin maiiwasan na talagang tayo ay dadanas ng kanya-kanyang krisis sa buhay natin, no. Kasi yan ay normal na yan sa buhay natin. Kasama sa buhay natin na talagang dadanas talaga tayo ng mga paghihirap, ng mga pagsubok, ng mga hamon sa buhay natin, no. Kasi nga sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, sa pamamagitan ng mga problema na ito, dito tayo natututo sa buhay, dito tayo nag-grow bilang isang tao, no. Kaya ang mahalaga na lang, kung tayo man ay dumadanas ng kanya-kanyang krisis sa buhay natin, ay nananatili yung pag-asa sa atin, no? Kasi itong pag-asa na ito ang magbibigay lakas at magbibigay ng katatagan sa atin para magpatuloy pa rin tayo sa buhay natin, no? Dahil sa pag-asa na ito ang magbibigay motivation sa atin para makita pa rin natin yung positibong pagbabago sa buhay natin sa hinaharap, no? At saka itong pag-asa na ito makakatulong kung paano natin i-navigate yung mga hamon sa buhay natin, no? Para ituloy pa rin natin kung ano yung mga layunin natin, ano man yung naumpisahan nating gawin na pwedeng maghatid sa atin ng tagumpay sa buhay natin, di ba? Kaya napakahalaga talaga na sa kabila ng mga dinadanas nating paghihirap, kung ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay natin, ay panghawakan natin itong pag-asa na ito guys, no? Kasi ito ang hahawak sa atin para ituloy natin kung ano man yung mga pangarap natin sa buhay para makarating tayo doon sa finish line, no? Alamin natin dito guys, no, kung ano-ano nga ba ang importansya or kahalagahan nitong pag-asa na ito, no? Number 1 na talaga dyan, nakakapag-motivate siya, no? Halimbawa na lang dyan, nagnegosyo tayo pero nabigo tayo, no? Kasi nalugi yung negosyo na ipinut up natin. Pero nananatili tayong may pag-asa, no? Ang tendency kasi kapag may pag-asa pa rin tayong natitira sa kabila ng pagbagsak natin, pwede tayong mag-umpisa tayo muli, no? Magplano tayong muli ng panibagong negosyo. Kasi kung nabigo man yung first attempt natin, nabigo man yung plan A natin, no? Magpaplano tayo ngayon ng plan B kasi umaasa tayo na yung plan B natin, yun na yung papatok, yun na yung magkiklik, no? Kaya napakahalaga talaga na nagtataglay tayo nitong pag-asa na ito para gumawa tayo ng aksyon na mag-umpisa tayong muli para magkabangon tayo doon sa pagkalugi natin, no? Kaya dapat ganito ang mindset natin na kapag tayo nabigo sa una, magpaplano tayong muli ng panibago para talagang magkaroon tayo ng success sa buhay natin. Kasi nga tulad ng nakasaad sa kasabihan, quitters never win. Kaya kailangan talagang huwag tayong mag-quit. Kailangan talagang ituloy natin yung buhay natin sa kabila ng mga failure, sa kabila ng mga frustration or mga setbacks na dinadanas natin, no? Pangalawa naman dyan, ang pag-asa na ito ay nagpapalakas siya ng mental at saka physical health natin, no? Kasi alam naman natin na ang mga tao na may higher level ng hope, sila yung mga tao na hindi nakaka-experience ng stress, ng anxiety or ng depression, no? Kung nakaka-experience man, slight lang, hindi ganun katindi, no? Kapag tayo less stress tayo, ibig sabihin lang niyan, makakatulog ka ng mahimbing, makakakain ka ng maayos, di ba? Kapag ikaw nakakatulog ka ng mahimbing at nakakakain ka ng maayos, ibig sabihin, no, magkakaroon ka ng healthy na pangangatawan, no? Ito ang powerful tools natin para tayo ay magtuloy-tuloy sa buhay natin kapag healthy yung pangangatawan natin, kapag healthy yung mindset natin, healthy yung emotions natin, di ba? Magtuloy-tuloy tayo sa buhay natin, di ba? Ituloy natin kung ano man yung mga laban natin, kung ano man yung mga naumpisahan natin gawin kapag healthy tayong mag-isip. Kaya napakahalaga talaga na punuin natin ng pag-asa yung isip at yung puso natin, di ba? Tsaka pangatlo naman, itong pag-asa na ito ay nagbibigay ng kaligayahan sa atin, no? Kasi tayo ay punong-puno ng pag-asa sa buhay natin, no? Magiging grateful tayo sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. Halimbawa man, hindi maganda yung naging experience natin, pero grateful tayo kasi nakitaan pa rin natin ng kabutihan yung mga bad experiences natin, di ba? Nagpapasalamat pa rin tayo kasi itong gratitude na ito ay maglilid sa atin ito into blessings, di ba? Magiging grateful tayo sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin kasi alam naman natin na ang bawat pangyayari sa buhay natin ay may dahilan, no? May dahilan kung bakit nangyari yan, no? Maaaring tinuturuan tayo ng leksyon or
maaaring hinuhubog lang tayo nitong mga experiences natin kung paano tayo magiging mabuting tao, no? Kaya tingnan pa rin natin yung positive sides ng mga hindi magandang pinagdadaanan natin para ma-experience natin itong joy sa buhay natin, no? Magkaroon pa rin tayo ng inner joy sa kabila ng ang mga dinadanas nating hindi maganda sa buhay natin. Kung positive tayong mag-isip, no? Wag nating tignang negatibo yung hindi magandang nangyayari sa buhay natin, no? At saka pang-apat naman, ang pag-asa na ito ay pwedeng magdadala sa atin ito ng healthy relationships natin sa iba, no? Kasi kapag tayo, no, punong-puno ng pag-asa, no, itong pag-asa na ito makakatulong siya para makayanan natin yung mga hirap na dinadanas natin, no? At saka kapag tayo, nakayanan natin yung mga hirap na dinadanas natin sa buhay natin, maaring makita din natin kung ano yung mga sitwasyon ng kapwa natin, no? Makita natin kung ano yung mga pinagdadaanan ng kapwa natin, magiging available tayo para sa kanila, para makatulong tayo sa kanila, para ma-encourage natin sila na panghawakan din nila yung pag-asa sa buhay nila, no? Para matulungan natin sila kung paano rin nila makayanan kung ano man yung mga hindi magagandang sitwasyon ng buhay nila. Panglima naman, itong pag-asa na ito ay makakatulong siya para matuto tayo sa buhay at mag-move forward tayo sa kabila ng mga setbacks na pinagdadaanan natin, no? Kapag tayo kasi hopeful tayo na tao, no? Punong-puno tayo ng pag-asa, no? Matulungan tayo ng pag-asa na ito para magtiwala tayo sa sarili natin na kaya nating i-overcome or kaya nating ipagtagumpayan kung ano man yung mga hindrances, ano man yung mga balakid sa buhay natin, di ba? Ang pag-asa din na ito, tutulungan tayo para matuto tayo sa mga pagkakamali natin sa nakaraan at mag-move forward tayo ng mas wais na tayo kaysa dati, di ba? Kapang-anim naman, itong pag-asa na ito ay makakatulong siya para mabuksan natin yung isip natin sa mga opportunities na pwedeng dumating sa buhay natin, no? Kasi itong pag-asa na ito, makakatulong siya para mag-move forward tayo sa kabila ng mga pinagdadaanan nating mga setbacks or ano man yung mga frustration, mga failures na pinagdadaanan natin. Kumbaga, itong pag-asa na ito ay ito yung magbibigay sa atin ng motivation para umaksyon tayo. Huwag tayong mag-focus doon sa problema, kung hindi mag-focus tayo doon sa solusyon para mas solusyonan natin ang mga problema natin, no? Para makamit talaga natin kung ano man yung gusto nating abutin sa buhay natin, no? At saka pang-pito naman, lalabanan nito yung takot natin. Kasi in reality, yung mga tao na dumadanas ng mga failures, dumadanas ng mga setbacks, no? Takot na silang sumubok muli kasi natatakot na sila na baka mabigo na naman sila or ma-frustrate na naman sila. Pero ang mga tao na may pag-asa, no? Sila yung mga hindi natatakot sumubok, di ba? Kaya nilalabanan nitong pag-asa na ito yung takot natin na sumubok muli. Kasi gusto nga natin magkaroon ng success. Paano tayo maging successful kung sa isang attempt natin na bigo tayo ay susuko na tayo, hindi tayo maging successful, hindi natin mararating kung ano yung gusto nating marating, no? Kaya kailangan talaga nating magtuloy-tuloy at kailangan talaga nating panghawakan itong pag-asa na ito para makamit talaga natin kung ano yung gusto nating makamtan sa buhay, no? Para talagang marating natin yung finish line na talagang makamtan natin yung success na inaasam-asam natin na makamtan, no? Tsaka ano nga ba ang sabi ng Bible, guys, no, tungkol sa pag-asa, no? Sabi dito sa Hebrews chapter 6 verse 19, no? We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, emphasizing the unwavering nature of our hope in Christ, no? Itong pag-asa na ito ay ito yung anchor, ito na lang yung pinanghahawakan natin kung bakit nagtutuloy-tuloy pa rin tayo sa buhay natin, no? Alam naman natin na bilang isang Christian, hindi talaga madali ang dinadanas natin, no? Hindi talaga madali yung buhay ng Christian, no? Kasi ang dami talaga ng positions, di ba? Ang dami talaga ng mga pagsubok na dinadanas natin, pero dahil sa pag-asa na ito na lang yung pinanghahawakan natin para magtuloy-tuloy tayo sa buhay natin, gumawa pa rin tayo ng tama at lumakad pa rin tayo sa tamang landas, no? Dahil sa pag-asa na ito, dahil alam naman natin na si God ay God of hope. Kapag binigay natin kay God yung pag-asa natin, talagang hindi tayo magbibigo kay God, no? Kasi alam naman natin na ang lahat ng umaasa kay God ay may magandang future talaga. May nag-aantay na reward sa atin pag narating natin yung finish line, no? At saka ang sabi naman dito sa Romans chapter 15 verse 30 naman, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Nakasaad dito na sana daw lahat ng mananampalataya ay na ma-experience natin yung tunay na kaligayahan at saka tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng Holy Spirit na nakatira sa atin, no? At saka
Sabi naman dito sa Psalm chapter 42 verse 5, "Why are you cast down, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God." Diba? Itong psalmist na ito, no? Itong nagsulat ng Bible verse na ito, no? Sa kabila ng hindi magandang dinadanas niya, no? Sa kabila ng hindi magandang emosyon niya, pero ang ini-encourage niya yung sarili niya na ibigay yung tiwala kay God, no? Kasi nga alam naman natin na kapag ang tiwala natin ibigay natin kay God ay hindi tayo bibiguin ni God, no? Talagang kapag tayo umasa sa Diyos, makakamtan talaga natin kung ano man yung dapat nating makamtan, no? Kung ano man yung reward na nag-aantay sa atin kung patuloy tayong umasa sa Diyos, no? At saka ang nakasaad naman dito sa Hebrews chapter 11 verse 1, "Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen." Ang nakasaad dito, no? Yung pananampalataya daw natin, ito daw yung katiyakan sa mga bagay na inaasahan natin, no? Kaya tayo nananampalataya kasi umaasa tayo na may mararating tayo at umaasa tayo na makukuha natin yung reward natin mula kay God, no? At saka ito daw yung klase ng pananalig natin sa isang bagay na hindi nakikita, di ba? Hindi pa man natin nakikita yung resulta sa mga gawa natin, pero nananatili tayong umaasa na may magandang mangyayari sa atin in the future, no? May nag-aantay sa atin na reward sa doon sa finish line kapag narating natin yung finish line, no? Para sa atin na dumadanas ng mga pagsubok, dumadanas ng mga kahirapan sa buhay, dumadanas ng mga oppositions, no? Lumaban lang tayo, guys, no? Ituloy lang natin yung buhay natin kasi kapag tayo sumuko tayo sa mga hamon at sa mga laban sa buhay natin, no? Wala tayong mararating, no? Hindi natin makakamtan kung ano man yung mga inaasam-asam natin na makamtan kasi nga sumuko na tayo. Kaya talagang napakahalaga na panghawakan natin itong pag-asa na ito at ituloy-tuloy lang natin yung buhay natin hanggang sa makamit natin kung ano man yung gusto nating marating sa buhay natin, no? Maging successful tayo balang araw basta tayo ay huwag sumuko, talagang marating natin yung finish line, no? Yun ang mahalaga, guys, no, na nagtataglay talaga tayo ng pag-asa at ang pag-asa natin ay ibigay natin sa Diyos kasi makakatiyak tayo na hindi tayo bibiguin ni God, no? Talagang may aasahan talaga tayo sa piling ni God, guys, no? Kaya so, yun lang naman yung aking mai-share sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.